Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang unang Pilipino na dineport ni Trump nung kanyang unang termino. So pakinggan po natin ito. That's after 7 years of living in the U.S. as an undocumented immigrant. The former crewman who jumped ship is the first known undocumented Filipino in Southern California to have been arrested by ICE since President Donald Trump took office. Narinig ko, hinahanap nila yung misis ko, pangalan ng misis ko. Nagpayo po ang Philippine Ambassador na si Romualdez na hinihikayat ang mga Pilipino na voluntarily na umuwi na ng Pilipinas bago po sila ma-deport ng ICE. Simply send a picture of you or whoever it is to the to what they call, what is it, the ICE. That's the one that goes after illegal immigrants, and then you have a problem. And so my advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. Pinusasad lang mo. Tapos sabi ko, tatawag mo na ko sa lawyer ko. Di man lang nila ko. Di nila ako pinapayagan na crewman daw ako, jumpsuit daw ako. Wala na akong karapatan. From his home, ICE took him to the Homeland Security office in Long Beach with an ultimatum. Pinapapili nila ako, uuwi ba ako or madidetain. Kasi pag hindi raw ako makakuha ng ticket ng araw na yon, i-detain na nila ako. So, dalawang klase po ang illegal immigrant. Ang illegal immigrant na pumasok sa Amerika na walang inspection. Ito po yung mga tumatawid sa mga borders. Pangalawang klase ng illegal immigration ay ito po yung mga pumasok sa Amerika pero nag-overstay ng kanilang visa. Lalong-lalo na po dun sa mga may hawak ng non-immigrant visa for a specific purpose. For example po, kung kayo ay isang tourist sa Amerika at kayo ay nagstay dito ng 6 months pero hindi kayo bumalik sa country of origin at nagstay na po kayo dito beyond po ng period of stay. So, isang araw lang po ng pag-i-stay beyond your required time to stay in the US po ay considered na overstaying. Kahit isang araw lang po. Tumaas ng 630,000 ang illegal immigrants from 2020 to 2022. Although nag-decline ito from 2018 to 2020 during Trump's administration, tumaas po ito during Biden's administration. Pag-usapan naman natin ang illegal immigration ng mga Filipino-Americans. So nanalo po si Trump dahil malaking issue po ang illegal immigration sa Amerika. Ang Pilipinas po ay panglima sa mga countries na may unauthorized immigrant population na nasa Amerika. 350,000 po ang mga Filipino na illegal immigrants. Ito po ang mga listahan ng mga states kung saan marami pong nakatirang unauthorized immigrant population. Nangunguna po ang California, pangalawa Texas, and then Florida, New Jersey, Illinois. And then ito po ang mga estimated unauthorized population by country of birth and state of residence. Ang Philippines po ay 350,000 ang illegal immigrants from 2022. Meron din pong ibang klase ng unauthorized immigrants. So, ang mga unauthorized immigrants na po ito ay wala po silang inspection ng makarating ng Amerika. Laki pong issue ang mga migrants. So, ang mga news outlet dito sa Amerika ay tinatawag na migrants ang mga tumatawid sa border ng Mexico at US. Pero sa mga naghintay at nagbayad at nag-provide ng mga documents at mga financial support, hindi po fair ang system kung inaalaw ng US government ang mga illegal immigrants na pumasok sa Amerika nang walang dokumento. Unang-una, kung ikaw ay papasok dito sa US, kailangan po meron kang specific purpose, meron kang financial obligation na suportahan ang iyong sarili, or merong magi-sponsor sa iyo. Ang mga sponsors ay nagpo-provide ng financial support para ikaw ay
stay sa Amerika nang hindi ka magiging public burden. So, ibig sabihin po, yung mga nag-sponsor na mga aplikante ng immigrant or non-immigrant visa, kailangan patunayan mo na kaya mong suportahan ang mga aplikante ng mga visas na ito. Kung ikaw or meron kang kakilala na pamilya, kamag-anak, or kaibigan na nandito sa Amerika at they are illegally staying or they are unauthorized immigrants or mga wala pong mga dokumento, ano po ang dapat gawin? Dalawa po ang option na ito. Unang-una, pwede kang mag-self-deport or voluntarily na aalis ka na ng Amerika at babalik na sa iyong home country. Pangalawa, pwede kang paalisin dahil ikaw ay out of status at ikaw ay pwedeng ma-deport. Meron na pong na-appoint na border czar na mag-oversee ng mass deportation dito sa Amerika. I hear a lot of people say, the talk of a mass deportation is racist, it's threatening to the immigrant community. It's not threatening to the immigrant community. It should be threatening to the illegal immigrant community. When you're into the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum and go through the port of entry, do it the legal way. Sa mga illegal immigrants na mga Pilipino, pwede po kayong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas. Let's say nakatira kayo sa California, meron pong Philippine Consulate na mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makakauwi sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na wala pong mga dokumento at kung nawala na po ang inyong Philippine passport, pwede po kayong mag-request ng travel document. Ito pong travel document ay one-way only and valid for 30 days and this is only for emergency. Kontakin niyo po ang Philippine Consulate General or ang consul na nasa inyong lugar dahil meron pong tinatawag na territorial jurisdiction ang mga Philippine Consulate na nasa Amerika. So ano po ang dapat i-prepare? I-gather nyo po ang mga importanteng dokumento gaya ng passport, birth certificate, at identification cards at mga bank and property documents. Pangalawa po, i-prepare nyo rin po ang inyong pamilya lalong-lalo na kung kayo ay merong asawa at anak na may iwan dito sa Amerika. At kung kayo po ay magsa-self-deport, i-prepare nyo po ang inyong family. Pangatlo po ay mag-save na kayo ng inyong pera at para po makapag-start kayo ng bagong buhay sa Pilipinas. At kung marami po kayong mga transaction, kung meron po kayong importanteng transaction, dapat po ay i-prepare nyo na po ito. At kung pwede po kayong mag-iwan ng personal power of attorney para sa inyong mga anak or asawa kung meron po kayong kamag-anak na nasa Amerika. So, importante po na mag-track kayo ng mga personal na transactions at mag-iwan ng power of attorney at mag-iwan din po ng identification card para ang inyong pamilya ay makapag-transact in your behalf. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.